Mapagpalang araw, pagbati sa inyong lahat at sa pakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SBD, Associate Priest. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Umawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang ika-25 linggo ng karaniwang panahon ng simbahan. Sinasabihan tayo ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na bata, tulad ng kanyang kalong-kalong, alang-alang sa kanya, siya ang tinatanggap. Sa mga pagkataong nagkulang tayo sa ating pagtanggap at pagkalinga sa mga bata, lalo na bilang lipunan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurikan, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, tinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan ng Diyos at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin nating ibinggit sa kamatayan, yaman ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangi ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa atin nagtatanggol. Dakila ang ngalan niya. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila mga tao, ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa atin nagtatanggol. Dakila ang ngalan niya. Batid ko ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa atin nagtatanggol. Dakila ang ngalan niya.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, pagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatanggi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa mga namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nakakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Umupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi ni Jesus, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin.
yung pinagtakhan ko sa Ebanghelyo ngayon. Takot kay Jesus yung mga disipulo. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa Kanya. Pagkatapos, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Nakakapagtaka ito. Ba't yung mga may edad na natatakot sa Kanya, yung mga bata, tatawagin niya, lapit. Mahirap yan, kasi yung mga bata, takot sa mga strangers yan eh. Tinuturuan ng mga nanay nila yan eh. Minsan pa, pinagalitan ng mga apostoles, yung mga bata, dahil nagkumpulan doon kay Jesus. Pinagalitan din sila ni Jesus. Let the children come to me. Okay. So sa pasimula, mga bata po ang at paano sila tatanggapin ng tunay ang ating pag-usapan ngayong linggong ito. Hayaan niyo mo nang batiin ko ang mga mag-aaral, 3 to 5 years old po ito. Batiin ko ang mga bata na nagtatapos, ang kanilang mga magulang, kanilang mga guro, si Ma'am Roslyn, si Ma'am Amy, si Ma'am Lynn, at saka si Ma'am Lori, at ang admin, si Ma'am Neri. Tatapos pa rin sa kabila ng pandemya. Ang liit pa ng sahod, binibigay dyan ng MDSWD. Nagsisikap yung mga teachers. Mahigit 30 taon na. Lumuluha yan. Pag yung nag-kindergarten noong matagal na, nakatapos ng college, siya ang guest speaker lagi, sila. Yung nakapagtapos na, nagtagumpay na sa buhay, sila ang guest speaker namin lagi sa Smoky Mountain. Bawat pagtatapos ng mga bata, kaya lang ngayon, pandemic. So sana, yung pagsisikap ng mga guro ay maging kaisa sa pasakit ni Jesus na kanyang pinaliwanag din sa Ebanghelyo ngayon. Pagdasal po natin na sana yung nangako na lagyan ng hotspots para wired ang buong Smoky Mountain ngayon ay maging totoo nitong mga susunod na araw. Sapagkat yung mga bata noon, interactive board ang ginagamit niyan. Yung may laptop ka, ganyan, pagkatapos doon magsusulat yung mga bata. Kaya lang kailangan ng internet, no? Pero ang mga bata namin, ang galing sa mula. Tuwang-tuwa ang mga teachers dahil nakaupo na lang sila dyan, download ka lang. So yun ang aming pamamaraan ng pagtanggap sa mga bata sa Early Childhood Care and Development ng Sandiwaan Center for Learning sa Smoky Mountain. So pag-usapan natin itong sino mang tumanggap sa mga liit na bata sa aking pangalan. Inuutusan tayo. Ang pagnilayan natin ngayon, anong uring pagtanggap? Ano ang pinakamainam na pamamaraan sa pagtanggap ng mga bata? Siyempre sa pamilya sa simula yan. Sabi ni Eric Erickson, sa unang ilang taon ng paglaki ng bata sa pamilya, kailangan maikintal yung basic trust. Kung hindi, mistrust yan. Yung first stage ng developmental theory ni Eric Erickson, basic trust versus mistrust. Pag nag-mistrust yan, ang laking problema niyan sa buhay, ang laking pasanin ng lipunan dahil hindi na ikintal yung pagtitiwala na everything, maski mahirap ngayon, will be all right. That the universe, at bottom, at its core, is kind, not cruel. Kahit na may COVID, kahit na may mga taong mapang-api. Pero mahirap na nating magawa ngayon yan. Hindi na natin natatanggap ng ayos ang mga bata. Unang-una, basag-basag yung pamilya. Mas madali ngayon makiwalay. Maghahanap ng ibang pamilya rin.
May isang tao pa namatay noong kamakailan dahil birthday nung anak niya sa isang ina, tapos birthday rin nung nagsabay. Sa paglagari niyang ganyan, inatake sa puso. 2 pamilya, 3 pamilya minsan. Basag-basag na, watak-watak na ang pamilya natin ngayon, maliban sa may mga nanay, domestic helper sa Dubai. Umuwi na lang pag Pasko, tapos tatambakan ang bata, ang dami-daming dala na ano. Umiiyak yung bata anong birthday niya kasi yung nanay niya wala. Kung bugoy pa yung tatay, ang laking problema natin paglaki ng batang yan. Hindi natin natatanggap ng ayos ang mga bata ngayon to a large extent, to a significant extent. Marami pa rin namang mga magulang na nagsisikap Pero marami na ngayon kumpara sa noong panahon pa namin. Nung maliit pa ako, halos sa aming bayan, walang naghihiwalay paano mahiwalayan ka agad yan? Nag-igib ka ng tubig ng 6 na buwan bago pinakasal sa iyo yan. Pinaghirapan mo. Ngayon, text mo lang yung minsan yung mga babae na good morning, sasagot na kaagad yan, I love you too. Madali na kayong wala ng values. Yun ang una. Hindi na buo ang pamilya. Pangalawa, hindi na rin buo ang kinship structure. Yung magkakamag-anak, kasi nagkakahiwalay na tayo, pati kami. Mayroong nasa Palm Beach, mayroong nasa Belfast, Northern Ireland, kung saan-saan na. Hindi kagaya nung maliit pa ako, pagalitan ka ng nanay mo dahil nakabasag ka na naman. Pahangin ka muna doon sa tiya mo, doon sa kabila lang. Masarap magluto ng bibingka yun So, pa-cute-cute ka doon sa ano niya, pakakainin ka na niyan. Ang ibig kong sabihin, may mapuntahan ka. Yung mga bata ngayon, connected but alone. Galing-galing sa cellphone. Basag naman ang puso. Hindi natin natatanggap ang mga bata ng ayos. Pangalawang dahilan, yung ating kinship structure na wala na, malakas sa mga Pilipino yan. Naghihintay ang mga Pilipino na mayroong kang tiyo, may tiya, may lolo at lula ka, pati mayor, ninong mo, may malapitan ka. Malakas sa ating pamilya, sa ating kultura yan. Nawala na. Watak-watak yung pamilya. Basag-basag ang kinship structure. Ang pangatlo, basag din ang lipunan Hindi mo na mapagkatiwalaan yung nasa mga business at saka nasa gobyerno. Wired na sana yung buong bansa. Makichismis ka doon sa mga may pera na yan, nawala. Kaya wala kaming wired. Mayroon sana kaming pamamaraan. Nagbigay ang German Embassy ng interactive board para mahanda yung mga bata na digital na kami. Walang signal. Bulok yung signal na dumadating. Daming nagrarant sa Facebook na nasaan ka na, 3 araw na akong hindi nakapag-Facebook. Parang ganyan. So ipanalangin natin yung mga tao ngayon na naging dahilan na hindi natin matanggap ng ayos ang mga bata. Gaya ng nakalagay sa pangalawang pagbasa. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Walang wifi. Walang paaralan. Walang ospital. Walang highway. Ang dami bang nakikitang nasa Jeryo na binuksan na naman itong highway na ito. Punta ka sa Samar, tingnan mo doon sa kung ilan doon sa may liblib na mga lugar, wala pang simento doon. Panalangin natin sila na sana nakatulong sa pagtanggap natin ng ayos sa mga bata kung
hindi ninakaw yung pera, pagkatapos nilagay doon sa akmang paglalagyan nito. Ang huling sasabihin ko na nagpapahirap sa atin na tanggapin ang mga bata ng ayos. Kasi pag tinanggap nga natin, sabi ng Panginoon, siya ang tinatanggap natin. Hindi natin natatanggap ng ayos ang mga bata dahil hindi natin napapakain ng ayos. Kaya natatakot na yung ibang mga teacher dahil marami ng bobo. Dahil kulang sa protein, nung maliit pa, yung connection sa utak nila hindi naging maayos, hindi nakakaintindi ng quadratic equation. Nahirapan pa nga tayo sa ating educational system, kulelat tayo sa buong mundo sa reading comprehension. Hindi pa nakakain ng ayos. Kung kulang talaga ang connection sa utak niyan, maski na sino pang paturuin mo dyan, kahit bigyan mo pa ng tablet at wifi yan, hindi matututo yan dahil kulang sa pagkain. Samantalang kumita ng bilyon-bilyon ngayong pandemic, yung mga bilyonaryo na, ang grabe pa ang kanilang pagyaman. Mayroong hindi nakakakain ng milyon-milyon. Tapos ang bilis pa ng pagbabago ng panahon, yung mga magulang hindi na alam kung saan pupunta. Kasi cellphone na ngayon lahat. Pagkatapos dadating pa ang artificial intelligence at saka robotics at saka blockchain technology, naguguluhan na tayo. Hindi natin natatanggap ng ayos yung mga bata. Kaya dapat, pag nilayan natin ngayon, tinanong ko yung mga taga Smoky Mountain, 30 taon na ko doon paano pa natin tanggapin ng ayos yung mga bata? Tagal na focused group discussion. Talakayan sa Tagalog yan nagtatalakayan. 3 tanong ang ibinalik nila sa akin. Una, dapat turuan ang mga bata maging tao. Kasi sabi ng taga Smoky Mountain, madali maging tao, mahirap magpakatao. Tuturuan ang mga bata ng pagpapakatao, paano tunay na maging tao. Ang tagal na talakayan ulit yan. Pero pag-isipan na lang natin dahil hahaba tayo kung tatalakayin pa natin yan. Pag nilayan na lang natin, ano ang pagpapakatao? Bakit sinasabi ng ating mga ninuno, madali maging tao, madaling isilang, mahirap magpakatao? Sapagkat yung mga mapag-imbot, ayon sa ating mga ninuno, mababa ang pagkatao niyan. Kahit na mamahalin pa ang mga bahay niyan at saka palasyo. Sabi pa ng ating mga ninuno, kubo man ang nakatira tao, mas maganda kaysa palasyo ang nakatira kuwago. Ang daming kuwago sa Pilipinas ngayon, kaya nahirapan tayong tanggapin ang mga bata ng ayos. Pangalawang sinabi nila, paano makitungo sa iba? Pagpapakatao, ang pangalawa, tawag namin dyan, pakikipagsandiwaan. Maging isang diwa. Isang damdamin at isip, DI, nagkakaunawaan, iisa ang wika, at iisa ang adhika. Kaya nung nag-adhika ang Smoky Mountain, papatagin yung bundok, sasara ang basura, tatayuan ng mga bahay. Ay, yung mga bahay nangyari. May bahagi pa ng bundok na hindi na flat. Pero 25,000 na scavengers kasi nagsandiwaan sila, nagkaisa sila ng adhika, kumakanta sila. Mahirap bang kami sa tingin? Bawi naman sa tayog ng mithiin. Ang pangatlo, nasabi nila, ay yung paging makasaysayan. Yung isaalaala mo raw ang nakaraan, kasi ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di ba? Isapuso mo yung kasalukuyan at isadiwa mo yung hinaharap. Sa punot dulo niyan, ang ibig nila sabihin, kailangan makibahagi ka para uunlad yung sangkatauhan, yung mundo. Pagpapakatao, pakikipagsandiwaan, pagkamakasaysayan,
Pag naituro mo ng ayos sa mga bata, yan ang tunay na pagtanggap sa kanila. Huwag mong turuan na mandaya ka na, basta ikaw ang pinakamaraming hulin, o kaya text, o ano pang mga tuturuan mong ganyan. Hindi lalaking tao yan, tunay na tao yan. Kaya yan po ang ating ipagdasal sa misang ito. Na matanggap natin ng ayos ang mga bata, sapagkat sa pagtanggap natin sa kanila ng ayos, si Jesus ang ating tinatanggap. At hindi lang siya yung nagpadala sa kanya, ang ating Ama sa langit na may gawa ng langit at lupa. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanang Kristiyano. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Pinalangin natin ang lahat ng mga bata at kanilang mga magulang at ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliner na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming padalangin at pagkalingan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw na upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, pagkaloob mo ang kahilingan ng iyong sambayanan, puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami ng paraang kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay, ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwawakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo, pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at panggidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pagtitiwalang, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit bilang mga anak niya sa pamamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa
katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na naging tao, namatay sa krus upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay naranahan sa pakikinabang ng sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong paghilom na kamay mula sa takot na kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa pag-isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga pagdurusa, makamtanawa nila ang mga mabuting kalusugan, hingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa inyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at ipagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Preynadimets, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Panginoong ating Diyos. Ama naming mapagpala, pagkaloob mong makilala ng iyong sambayanan, ang ipinahayag na sinampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sa'yo, iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mong kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay